gabay ka namo sa libutan. Nakain mo ang mga taong nasa langit. Huwag ka sanang panghinaan at huwag mong hayaan dilawan mo'y maparang, dilawan mo'y maparang, dilawan mo'y maparang munting dilawan. Praise God, praise the Lord. Hallelujah. Pagpalang gabi po sa ating mga kapatid at sa lahat po ng mga taga-subaybay. Sa abutin po ng tinig na ito sa ating mga kababayan, ating mga minamahal na tagapakinig, pagpalain at ingatan kayo ng Panginoon muli sa gabi pong ito. At bigyan nating daan ang patuloy na magbulay ng salita ng Diyos pamamagitan ng programang ito. At saan man tayong dako naroroon, ang bawat isa, maasa po ako na ang gabay at pangunguna ng ating Panginoon ang sumabawat isa. Napakahalaga ang ating nararapat gawin ay ang laging magbulay ng salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At sa mga nakantabay po na nariyan, salamat sa Panginoon, sa dako ng Bohol, God bless. Ay yan sa ating mga kapatid sa Bisaya, God bless po kay Brother Amora at Sister Mercy. Nanay Lucing, God bless din, at sa iba pang mga makakapanood ng live na ito. Although may sinasabi ang banal na kasulatan, pamilya, sabi nga sa banal na kasulatan na meron tayong kung may pamilya man tayo dito sa lupa, sa laman, ay may pamilya din tayo sa Panginoon. Sabi nga ni Kristo, praise God, praise. Ayos pa ba ang sound natin? Sino mang gumaganap ng kalooban ng kanyang ama, siyang aking ina, kapatid na lalaki at babae. So, tumutukoy po ito sa relasyon ng kapatid natin kay Kristo. At ang ating ama ay ang amang nasa langit. Sa pamilya po ng Diyos, ang tinuturing na ama ay ang amang nasa langit. Sabi nga sa aklat ng Mateo, dito po sa 23 talatang 8 ng Matthew ba? Ganito po ang sabi, po. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Po? At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatuwid bagay, siya na nasa langit. Ito po ay hindi tumutukoy sa pamilya dito sa lupa. Po? Na mayroon tayong tinatawag na ama, mayroon tayong tinatawag na ina, kundi ito po ay sa pamilya bilang
pamilya ng Diyos. Na tayo yung lahat ay magkakapatid, sabi ng Panginoon. At iisa ang inyong guro. At huwag niyong tawagin. Sabi rito. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatuwid bagay, siya na nasa langit. Sa explanation kasi ng iba rito, ay kanilang sinasabi na ano ba raw tawag natin sa ating mga magulang dito sa lupa, di ba ama? Kaya hindi raw natin naunawaan kung ano yung huwag patawag na ama. Ang hindi po nila naunawaan dito yung pagkakaiba ng pamilya mo rito sa lupa at yung pagiging pamilya mo sa Diyos. Dahil kung tayo ay kapamilya ng Diyos, isa lang ang ating ama. Yan ay ang amang nasa langit. Ano po? Kaya nga, huwag ang wika kayong patawag. No? Huwag niyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa. Alam natin na ang ating mga magulang ay ama natin sa laman. Yan. Pero dapat maintindihan rin natin kapag pinag-uusapan ng spiritual na ang pamilyang binabanggit dito, pinag-uusapan dito ay hindi yung pamilya na nasa lupa, kundi yung pamilya mo na pamilya mo kay Kristo, pamilya mo sa Diyos. So, tuloy po tayo mga minamahal. Salamat sa Panginoon. Okay, gusto kong balikan, ano po? Gusto kong balikan itong aklat ng Mateo. Mapapansin niyo dito, no? Ay ito po ay nababasa ng nakabasa tayo rito, nabasa natin ito, nababasa din to ng iba, pero nagtataka lang po tayo bakit ito ay tila hindi sinusunod pa rin ng iba na mayroon pang mga pangangatwiran dahil sila ay hindi naman yung tinutukoy rito na binanggit ni Kristo na inyo. Dahil ito po tumutukoy sa pamilya na hindi sa lupa. Kaya ang sabi rito, datapwat kayo huwag patawag na Rabi. O, di ba? Rabi, rabay, or teacher, guro. Tulad niyan, may mga guro. Pero huwag daw patawag na guro. Ano po? Rabay o rabi. Sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Tingnan nyo, kayong lahat ay magkakapatid. Hindi naman magkakapatid to sa laman eh. Lahat ng mananampalataya, hindi naman to magkapatid sa laman. Pero sabi dito, kayong lahat ay magkakapatid. So, ang tinutukoy talaga dito, yung pamilya mo sa Panginoon. Nasa pamilya mo sa Panginoon, ang kilalanin mo lang ang Ama, ay nasa langit. At ang kilalanin mong Rabi o guro, ay ang Panginoong Heso Kristo. At tayo ay mga turingan na mga magkakapatid. So, yun po, ang malinaw. Tayo ay mga magkakapatid. Sa pamilya po ng Diyos, family of God, ito po ay nasa loob ng iglesia or katawan. Tinatawag na body of Christ. Na sa loob ng iglesia, ang kilalanin natin na
Panginoon ay ang Panginoong Hesukristo. Dapat ganun, Ganun dapat sa loob ng iglesia. Sa church, dapat ang kilalanin mong Panginoon ay hindi yung sino mang tao. Kilalanin mong puno ay ang Panginoong Hesukristo. Yan po ay malinaw naman na binanggit sa aklat ng Hebreo. Puntahan muna natin ang Hebreo. Sa 3, talata po ay 6. Datapot si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Ano po, pinag-usapan dito talaga yung pamilya mo sa Panginoon. Siya yung anak, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Na ang bahay niya ay tayo, kung ating ingatang matibay ang ating pagkakilala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Ayan. Lahat po ng mga anak ng Diyos, yan po ay hiwa-hiwalay ng lugar. Wala po yan sa isang dako lamang. Iba-iba pong mga dako na pinanggagalingan yan, iba-ibang mga dako kung saan naroroon yan ang mga anak ng Diyos. Kaya yan po ay ibang lahi, ibang wika, ibang bansa, ang mga anak ng Diyos. Pero bagaman hindi sila sama-sama sa isang lugar, ay sila po ay nagkakaisa. Sila po ay isang iglesia na matatawag na bahagi sa isang katawan, ang iglesia, ang church, ang bahay ng Diyos na binanggit dito sa talatang 6 na sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. So mga tao ang tinutukoy niyang bahay, na ang puno sa bahay ay si Kristo. Kaya maliwanag na si Kristo yung puno. Yan, napakalinaw po. Si Kristo yung puno na dapat siyang kilalanin na puno kung bahagi ka sa bahay ng Diyos. Hindi yung mga sinasabi nila na si ganito raw, si Pedro, si Pablo, kung sino-sino tinuturo ng puno. Si Kristo Si Kristong ipinakilalang puno. Kaya sa lahat ng mga nagsasabi or papahayag na sila ay iglesia, pero yung mga puno nila hindi si Kristo, ay maliwanag na hindi yan ang sinasabing pamilya ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pamilya ng Diyos, isa ang puno sa bahay niya. Ang kilalanin puno, si Kristo. Although may tagapangasiwa, pero tinuro na po dito kung sino yung kilalaning puno. Walang iba kundi ay si Kristo. Kaya bakit yung iba ay marami silang kinikilala na mga puno, may mga kinikilala silang ama. May mga bagay talaga na dapat nating maunawaan dito, no? Tapos doon sa iglesia ay hindi nila maintindihan yung iglesyang sinasabi nila dapat daw ay hindi hiwa-hiwalay. Hindi raw yung hiwa-hiwalay ang iglesia, dapat ay sama-sama. Dahil miyembro bahagi sa iglesia ng Panginoon. So ang ibig sabihin nila ay sama-sama sa isang lugar, sa isang dako.
para mapatunayan na yan ay kabahagi sa iglesia. Kabahagi sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. So, yun po ang sinasabi nila. So, nangangahulugan mga minamahal, basta kasama sa isang lugar, ay yun yung pinakilalang mga kasama o kabahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo na ang nagpupuno ay ang Panginoon. Hindi po. Dahil maliwanag naman na ang sino mang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit, siyang aking ina, siyang aking ina, kapatid na lalaki at babae. So doon yun sa mga gumaganap, tumatalima, sumusunod sa kalooban ng Ama. Kaya nga pag nananalangin, kahit saang dako, Ama namin. Ama namin. Pare-parehong tumatawag sa Ama. Pero hindi yan ibig sabihin na magkasama yan sa isang dako lamang. Kalat po yan eh. Kalat yan. Hindi lang sa Pilipinas yan. At marami yan sa iba't ibang bansa na mga naniniwala po tayo na sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit, na ang kanilang puno ay ang Panginoong Hesukristo na kinikilala. Kaya lahat ng umaayon, tumutugma dito sa pahayag na ito ng salita ng Diyos na ang kanilang kinikilala ay si Kristo, ay tapos sa isang lugar ay si Kristo ang puno, ay di yun yung mga isa kabahagi sa isang katawan at yung mga gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Sila yung tinatawag na iglesia, Church Body of Christ. Na sinasabing Corpus Christi. So, yun po yung doon po, nililinaw lang po natin. At hindi po yung sinasabi ng iba. Bakit kanya-kanya, iba-ibang lugar. Hindi sama-sama sa isang lugar tulad ng mga nagpapakilalang iglesia ni Kristo na sila ay may kanya-kanyang lokal, may kanya-kanyang dako at talagang sila lang yung kinikilalang masasabing iglesia ng Panginoon. Hindi po. Ang iglesia ng Panginoon, yung mga gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Sila yung kinikilalang iglesia. Kasi ang isa sa batayan ng Biblia, dahil si Kristo nga ay puno, tayo'y nasa Kanya, at si Kristo'y nasa atin. Tumatahan sa atin ang Ama, Anak at Banal na Espiritu. So, ngayon, kapag na kay Kristo ka, ayon po sa 2 Korinto, sa 5 talata po ay 17. Ito po, babasahin po natin. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ano daw? Ang sabi rito, kaya't kung ang sino mang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Yun naman pala, Pag na kay Kristo, ay bagong nilalang. Yun yung isa sa katibayan na kay Kristo ang isang tao, na sila ay mga na kay Kristo. Nagkaroon ng tinatawag na pagbabagong pagkatao, bagong nilalang. Hindi yung napunta ka na sa ibang church, yun pa rin ugali, yun pa rin ang buhay, bisyoso ka pa rin, hindi nagbabago. Hindi yun. Malayong malayo po mga kababayan, malayong malayo po yung katibayan na yon para kilalanin kang iglesia ng Panginoong Hesukristo. Malayong malayo doon sa sinasabi ng banal na kasulatan, dahil sa Biblia ipinakilala na ikaw ay na kay Kristo ay bagong nilalang. Paanong bagong nilalang? Tuloy po natin. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Ang ibig sabihin ng bagong nilalang
ay nagsilipas na yung dating bagay. Ang nangyayari po, kung ano siya dati, nag-iba lang siya ng relihiyon, nag-iba lang siya ng dinaluhan, pero nandun pa rin ang kanyang bisyo, nandun pa rin ang kanyang pagkatao, hindi pa rin nagbabago. Kaya wala po yan, hindi po yan tanggap, hindi po yan ang tinuturo ng banal na kasulatan na kay Kristo. Kahit na pangalan pa yan ay Iglesia ni Kristo. Dahil ang pagbabataya naman pala na mga kay Kristo, bagong nilalang. Papaano yan? Kahit araw-araw pa yang umatin, dumalo. Sabi na iba'y magsimba daw. Kung wala namang nababago, yun pa rin. Yung dating pagkatao, yun pa rin yung dala niya at hanggang ngayon, habang siya ay ganyan ang ginagawa. So, ganun po mga minamahal. Hindi po yan ang sinasabi rito. Dahil ang sinasabi ritong mga kay Kristo ay bagong nilalang na ang dating mga bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Nakakaranas ng pagbabago. Kaya yung salitang na born again, yun, na ipinanganak muli. Ibig sabihin noon, yung dati niyang pagkatao ay iba na. Iba na siya ngayon. Hindi na siya yung dati. Hindi na siya yung dati. Hindi na siya yung nakilalang dating lasinggero, dating nagmumura o nagsisinungaling. Yan ang ibig sabihin ng ipinanganak muli or dating o bagong nilalang ang mga kay Kristo. Kaya ulitin po natin mga kababayan, bilang paglilinaw, hindi po sapat. Marami na tayong alam na mga iglesia, lalo sa panahon ngayon. Marami na tayong church na alam. Naglipana na po ang mga church ngayon. Napakarami. Pero ang titingnan po natin dito, yung sinasabi ng banal na kasulatan, nasa kanila ba yung tatak na yon na sila'y bagong nilalang? Paanong bagong nilalang? Wala na yung dating pagkatao nila. Wala na yung dating bagay na mayroon sila. Sa puso nila, sa buhay nila. Yun po, yun po yung pagbabatayan natin. Dahil marami tayong nakikita pero nagsusugal pa rin. Nagmumura pa rin. Nagsisinungaling. At ayun, ginagawa pa rin yung mga bisyo, pero sabihin naman nilang sila ang mga kay Kristo. Mali po. Maling-mali po. Hindi po ganon ang sinasabi rito. Iba po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya kung gusto mong magkaroon ng katotohanan, yung ikaw ay kay Kristo, dapat mangyari sa iyo, mangyari sa atin ang mga sinasabi rito. Mabago. Nasa kalagayang bagong nilalang ka at yung dating bagay ay lumipas na. Hindi na yun taglay-taglay mo pa. Hindi mo na siya dala-dala. Hindi mo na siya taglay yung dating pagkatao. Kung ano ka dati, ano ba dating buhay natin dati? Diba tinalikuran natin yan? Kinamumuhian na natin yung mga masasamang bagay dahil hindi yan kalooban ng Panginoon. Pero sa iba, hindi kinamumuhian, dala-dala pa rin nila. Yon. Kaya sana naman po mga minamahal, naunawaan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan na kung pamilya nga tayo ng Diyos, ay dapat makilala natin na ang pamilya ng Diyos, lahat yan pare-parehong sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Yun ang sinabi ni Kristo 7 verse 21 ng Matthew. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tingnan nyo, mga babayan. Ibig sabihin, maraming mga tao na magsasabi, Panginoon, o kahit na sino po, tumatawag yan kay Kristo, Panginoon. Kinikilalang kanilang Panginoon si Kristo. At hindi lamang sila nagsasabi na sila ay kay Kristo.
Pero maliwanag yung sabi ng ating Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. At dagdag pa dyan, 6:46 ng Lucas, ganito naman ang sinasabi, at bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Yan. Tingnan niyo mga minamahal. Kaya huwag kayong maniwala na kahit anong gawin ng tao, pag-claim nila, pagtatanyag nila na sila ang mga itinayo ni Kristo, sila ang iglesyang itinayo ni Kristo. Yan, maraming nagkiklaim dyan. Kabi-kabilaan yan. Huwag kayong maniwala dyan, mga minamahal. Dahil narito ang katibayan kung sino ang mga anak kay Kristo. Yan. Maliwanag po mga minamahal. Tinatawag niyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Nangangahulugan mga minamahal, ang hinahanap ng Panginoon na makita niya yung gumaganap ng kanyang mga sinasabi. Ganon din sa aklat ng Matthew 7:21. Halos hindi magkalayo. Yun pa rin ang sinasabi ng Panginoon na hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Lumalabas, mangyayari ito, magaganap, magkatotoo ito pagdating ng panahon. Sapagkat marami ang sabi ng Panginoon, no? Talagang sinabi na niya, no? Balikan natin. Basahin na po natin ang Matthew. Ito kaya ay hindi mangyayari? O baka naman talagang bago pa lamang mangyayari ito, ay sinabi na ng Panginoon. Pinauna na niyang sabihin. Ito kaya ay siguradong mangyayari? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ayan. Marami ang mga magsasabi sa akin sa araw na yaon. Tingnan nyo, hula po ba ito o talagang sinalita na ng Panginoon yung mangyayari? Marami daw ang magsasabi sa kanya sa araw na yaon. Aba, may mangyayari. Makinig po tayong mabuti. Mayroon daw mangyayari. Ano po daw ang mangyayari, sabi ng Panginoon? Ang mangyayari, sabi ng Panginoon, marami ang mga magsasabi sa akin sa araw na yaon. Yun daw ang mangyayari. Ano daw ang sabihin? Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpapalayas kami ng mga demonyo? O, marami yan. Uso yan sa panahon ngayon. Ano po? At nagsisipanghula kami sa iyong pangalan. Uso rin yan sa panahon ngayon. Yung mga panghula-hula. At sa pangalan mo'y nagpapalayas kami ng mga demonyo. Makikita natin sa panahon ngayon, mga kabayan, ang dami mga nagkakast out ng mga demonyo. Tapos yung iba ay talagang makikita natin sa mga palabas, yung mga AI na ginagamit pa. Alam niyo po, isang pandaraya po yan Ipinalalabas po nila na yung mga tao naagapang sa bubong, naagapang sa dingding, dahil yun ay parang sinapian ng masasamang espiritu. Alam niyo ba yun ay mga panluloko? Kung yun ay AI yun, mga kababayan, di ibig sabihin, ang paraan ng kanilang panghikayat ay sa kasinungalingan at hindi kailanman, mga minamahal, mula sa Diyos ang ganong kaparaanan. Kapag ang paraan mo ay sa pamamagitan ng pandaraya at hindi katotohanan, sa Diablo pa rin yun. Tandaan niyo po mga minamahal, hindi kailanman gumamit ang Panginoon ng pandaraya para akitin niya ang tao at maniwala sa Diyos. Nagagamit siya ng mga kung ano-anong mga gawain para lang patunayan na sila ang sinasamahan ng Diyos. Hindi gagamit ang Panginoon ng ganyan na parang magic, ginagawa ng ganyan. Meron pang nangangatal na sinasabing receive the Holy Spirit. Yun, nangangatal. Pag nailihans yung noo, ay nababagsak, nangangatal, at yung iba ay nagtatalon, at yung iba ay nanginginig,
nagtutumbaling, yung iba ay naggugulungan kung ano-ano mga ginagawa, at yung iba ay nangabubuwal. Meron bang ganyan sa panahon ng mga apostol? Meron ba kayong nakakitang ganyan, mga kababayan? Kaya nakapagtataka yung mga ganyang nakikita natin ngayon nakapagtataka. Paano nila nagagawa yon? Yun ba ay ginagawa nila para mahikayat ang mga tao sa kanila na sila ay ang mga sinasamahan ng Diyos at sila ang mga may mga kapangyarihan ng banal na espiritu? Yun bang kanilang ginagawa na makikita po ninyo pagka dinampian ng kanilang kamay yung noo, ay bigla na lang nabubuwal at may tagasalag sa likod, nakahanda na. Mga kababayan, meron po ba kayong nakakita dyan? Manabasa sa Bible? Sige po, kung meron kayong nabasa, pakibigay naman ng verse. Sa panahon ng mga apostol, na kapag ka ikaw ay napuspos or tumanggap ka ng banal na espiritu, ay nabubuwal ka at nangangatal. Pakibigay na lang po, baka wala pa akong, baka may nabasa kayo na ganong verse na ginawa ng mga apostol na sa panahon na sila ay nagpapareceive ng Holy Spirit, ay nabubuwal. Yan. Meron kasi akong at gusto nilang sabihin, gusto nilang palitawin. Gusto nilang palitawin na makapangyarihan yung pastor. Meron siyang kapangyarihan. Pati yung kanyang damit, pati yung kanyang kung ano man yung hawakan niya, meron siyang kapangyarihan na kita niyo po yung nabubuwal yung tao. Pero may nakakita po ako, ang dami kong nakikitang ganyan. Nabubuwal po, meron namang ayaw magpabuwal. Yung nabubuwal, tinitingnan ko, ay yung halata naman na hindi talaga, kumbaga, nagbuwal-buwalan lang, naghiga-higaan lang, minsan nagtatakip pa nga ng mukha Naghihintay lang na sinyasan na tumayo. So, tingnan niyo po, huwag po nating gamitin yan, huwag po nating gawin yan para sa panghihikayat na paniwalaan kayo ay nasa Diyos. Dahil dagdag lamang po yan sa parusa ng Panginoon. Kapag kayan ay may panluloko ng kasama sa kapwa para sabihin, nandyan ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Nabubuwal yung inililihans. Tapos sabihin nila, yun daw ay kapangyarihan yata ng pastor o kapangyarihan daw ng Holy Spirit. Kita niyo po mga minamahal. Dito po kasi sa aklat ng Lucas 9, talatang 42, may nangyayari ding pagkabuwal nung lumapit kay Kristo yung isang, babasahin na lang po natin, ayaw nating gumawa pa ng dagdag pa. 9 verse 42, aklat ng Lucas. Makinig po kayong lahat, makinig po tayo. Ano po ang sabi? At samantalang siya'y lumalapit, ay ibinuwal siya ng demonyo. Ibinuwal siya ng demonyo. Sino ang nagbubuwal? Sa ating pagkaalam, sa mga church ngayon, ang nagbubuwal ay ang mga pastor, hindi ang demonyo. Dahil sa oras na hawakan siya at ililihans ng pastor, nabubuwal siya. Kaya ang pagkaalam natin, ang ipinaalam nila sa atin na yung pastor ang mayroong kapangyarihan. Pero dito, samantalang siya lumalapit, ay ibinuwal siya ng demonyo. Meron man pala talagang nangyayaring pagkabuwal. Pero, hindi po ito gawa ng Holy Spirit.
yung mabuwal? Ang isang tao. Sino pong may gawa? Yung pastor o yung Holy Spirit o yung Holy Spirit? Ang sabi rito, pakinggan niyo mabuti, ay ibinuwal siya ng demonyo at pinangangatal na mainam. Yan yung nakikita ko sa mga napapanood ko sa Facebook, sa YouTube, na mga samahan ng mga malalaki. Gayahan po yan pati dito sa may part ng Bisaya, mayroon na rin. Talagang idinadaiti yung kanyang kamay doon sa noo o kaya sa dibdib o kaya sa Tapos mapapansin naman may kunting puwersa habang nagsasalita kung ano-ano mga sinasabi. Unti-unting nakatulak ang kamay. Siyempre, hindi naibu yung tao. Na-outbalance siya. Kaya unti-unti siyang mabubuwal. Tapos may sumasalag sa likuran. Pero dito, ang nagbubuwal pala ay ang diablo. Yun po nabasa natin, mga kababayan. Binasa natin yan para maging aware po tayo sa mga ganong gawain. Na hindi naman pala gawain niya ng banal na espiritu, kundi gawain niya ng diablo. Alin? Yung magbuwal. Ang nagbubuwal ay ang demonyo. Uulitin ko po, baka naman sabihin yung blasphemy yung ginagawa natin. Ito. At samantalang siya'y lumalapit, ay ibinuwal siya ng demonyo. Ayun ang nababasa natin Demonyo ang nagbubuwal at pinangangatal na mainam, nangangatal. Diba? Meron ako nakita nangangatal, talagang dalawang kamay pa na parang ngatal na ngatal siya, tapos gumugulong pa yung iba. Yung iba pa ay nagsisigaw. At pinangangatal na mainam. Diba? Ngayon, nung ibinuwal siya ng demonyo, datapwat, nung mapansin ng Panginoon, makita ng Panginoon na ibinuwal yung lumapit sa kanya at nangatal, pinagwikaan ni Jesus ang karumaldumal na espiritu. Tingnan nyo. At pinagaling ang bata at isinauli siya sa kanyang ama. Kita nyo, yung mga ibinuwal ng diablo ay itinindig ng Panginoon. Hindi siyang nagbubuwal. Yung ibinuwal ng demonyo ay itinayo naman ng Panginoon. Kaya nga ang kanyang iglesia, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi siya nagbubuwal, siyang nagtatayo. Sino ba iglesia? Ang binasa natin sa aklat ng Hebreo, tayo, mga tao, ang kanyang iglesia. Ngayon, hindi lang minsanan yun ang nangyayari. Tuwing pagtitipon, merong ganun. O makapapansin nyo yung mga tao, yun pa rin yung tao na yun. Yun pa rin, pagbalik uli ng tao, pag atin uli, nandun na naman siya. Makikita mo naman, nandun na naman siya. Tutulak na naman siya, mabubuwal na naman siya. Anong ibig sabihin yan? Panluluko na po yan, di ba? Nandoon naman siya, sunod na pagkakatipon, nandoon naman siya uli. Ano yon? Tuwing na lang pagkakatipon, mabubuwal. Tuwing na lang maglihans ang si pastor, mabubuwal. Di ba kayo nagtatanong? Di ba kayo nag-iisip? Kung may pag-iisip mo, minsan binubulay din dapat natin para hindi na rin po tayo maluluko. Di ba kayo nagtataka? Bakit tuwing ililihans, kung yun ay Holy Spirit, bakit mabubuwal? Wala namang ganun sa Biblia na kapag ikaw ay pumasok sa iyo ang kapangyarihan ng Holy Spirit ay nangangatal ka at nabubuwal. Di ba? Yung binanggit sa Pentecostes, ay nagsasalita sila ng iba't ibang wika. Pero yung wika na binanggit nila, naintindihan ng iba-ibang lingwahe.
Ano po, naintindihan. Mga wika po yun ng iba-ibang wika ng mga tao. Naintindihan eh. Kaya sa church, sa iglesia, paano nyo ba sila makakilala na sila ay kay Kristo? Paano nyo malaman? Kailangan ba nangangatal? Kailangan ba nabubuwal? Ano po? Kailangan ba nakaregistered, nakarehistro ang pangalan ng kalang church? Kailangan ba kailangan ba may cross para malalamang sila ay kay Kristo? May nakalagay na cross sa pintuan, may nakalagay na cross sa dibdib, may nakalagay na cross sa altar. Kailangan ba ganon para makakilala na sila na kay Kristo at sila ang church ng Panginoong Hesukristo? Kayo po, tatanungin natin, ano ang itinuturo ng banal na kasulatan para matatawag na yun ay Kanya? Binasa natin kanina. Ano po? Sila'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay pawang nagsilipas na. Yun ang isa na dapat nating makilala. Dumaan sa proseso na sila po ay nabago o binago. Nawala na yung dati nilang pamumuhay, yung masasamang pamumuhay. Binago sila ng Panginoon. Sila yung mga tao na mga nakaranas ng pagbabagong buhay. Sila yung mga taong napatawad ng Diyos, na iligtas mula sa parusa ng kamatayan dahil doon sa kasalanan. Nakaranas sila ng pagiging born again. Naranasan nila yon sa buhay nila. Yung mga hindi nakaranas ng born again, malabo po yan. Hindi na born again, hindi ipinanganak muli. Malabo po yan na masasabi nating iglesia ng ating Panginoon si Kristo. Hindi pa rin yun kabilang doon sa sinasabing pamilya ng Diyos. Kahit pa gaano karami yan at kahit gaano pa yan kaganda ng simbahan, ang kanilang dako na pagtitipunan, at gaano pa kaganda ng mga damit, mga minamahal. Tanging ang batayan ng Panginoon, kundi ang gumaganap lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. At ano pang sabi? Bakit tinatawag niyo akong Panginoon at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Kaya makikita niyo po, huwag kayong maniniwala pagka sinasabing sila'y born again o sila'y born again Christian daw, sabi. Huwag kayong maniwala na sila'y kay Kristo kung nandoon pa rin sila. Ano po? Ang dating bagay ay naroon pa rin. Hindi pa lumipas. Marami akong kilala. Mga ministro pa yung iba. Bago pumasok yan sa kanilang kapilya o sa kanilang dakong pagtitipunan, ano po, nanigarilyo po yan sa labas. Tapos, hindi po yan papasok na dala-dala ang sigarilyo. Iiwan po yung upos, itatago kung saan-saan. Mga minamahal, hindi pa ba kayo nagigising sa mga ganong paraan? Ngayon, hindi lamang po yan napapansin natin. Marami talaga yan sa panahon ngayon. Sa dami ng church ngayon. Kaya yung iba nalilito. Sino ba talaga ang totoo? Kaya hindi kasi kayo nakikinig ng salita ng Panginoon. Lalo na kung ang pagbabatayan ay yung mga sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga rito, sa Apokalipsis 12, talata po ay 17. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi. Binhi. Ano po? Na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo
ni Jesus. Binhi, ano? Hindi ito tumutukoy sa, ano po, yung katulad natin mga kadugo sa laman. Ito po yung mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos. Pansinin nyo. At sa 14 talatang 12, ganito po ang, saglit lang. At narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad. O, yun po lagi ang sinasabi, ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Pagtitiyaga ng mga banal at ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Nandoon pa rin yung mga tumutupad. Kaya sila yung sinasabing nalalabi, nalalabi, the remnant, yung sinasabi na remnant, kaya may nalalabi. Tulad ngayon, sa ating panahon ngayon, hindi natin pwedeng sabihin na yung mga naglilingkod sa ngayon ay sasabihin natin na sila nga ba ay magpapatuloy, sila nga ba ay maninindigan, sila nga ba ay mananatiling sumunod at magtapat hanggang sa kamatayan. Nasa kanila pa rin yan Pwede silang magbago pagdating ng araw. Pero kung ikaw ay talagang nagnais na makamit yung pangako ng Diyos, hindi mo hahayaan dahil napakaikli ng panahon na mayroon lang tayo dito sa mundo, tapos masasayang lang yung buhay natin. Kaya mga kababayan, dito po sa pamilya ng Diyos, lahat po yan parehong tumutupad sa utos ng Diyos. Kinikilala lamang ni Kristo na kanyang pamilya, yung mga tumutupad sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ulitin po natin, sa church, sa iglesia ng Panginoon, ang kilalanin mong Ama ay ang Amang nasa langit. At ang kilalanin mong guro ay ang Panginoong Hesukristo. At tayong lahat ay mga magkakapatid. Tandaan po natin, brothers and sister. Tapos, ang Ama natin ay nasa langit. Ulitin natin, si Kristo ang ating guro. Siyang ang puno ng iglesia, ng church, sa bahay niya. Yun po ang dapat nating pakatandaan. Ngayon, sa iba naman, mayroong iba-ibang mga way para sila ay makalusot. Ang sabi ng iba, pagdating sa pagtutulad, bakit daw hindi nag-aasawa yung kanilang mga pari? Dahil si Kristo daw, Pangulong Pari at hindi nag-aasawa. Tumutulad daw sila kay Kristo. Si Kristo naman, wala namang nagbawal kay Kristo Ay yung mga pari nila Hindi ka pwedeng magpari kung ikaw ay may asawa. Si Pedro pari, pero nag-asawa. May asawa si Pedro. Pagdating sa walang asawa, kay Kristo sila tumutulad. Pero pagdating naman sa pagtatayo ng iglesia, si Pedro daw ang punong pari nila. Pedro daw ang unang papa sa kanila. Tingnan nyo. Ay paano yun? Yung papa hindi tumutulad doon sa puno, sa nagtayo. Hinihirang ng nagtayo. Si Pedro daw. Paano hirangin? May asawa si Pedro. Samantalang ang naghirang walang asawa.
Ganyan po kagulo ang aral na yan. Kaya po mag-ingat po kayo dahil ganyan lang po yan. Tatakas-takas yan. Ano po? Kasi nga, gagamitin nila yung Matthew 16 verse 18 para lang pagtibayin na sila yung itinayo na iglesia ng Panginoon. Pero ang katotohanan, sila lang ang may claim niyan, ni hindi naman mga minamahal, sinasabi ng Biblia yan, may dagdag yan at sila po ay nagtuturo ng hindi naman po talaga nakasulat na sinasabing sila yon. Kaya sa ating lahat, ang tunay na iglesia, church, hindi po yung magkiklaim ka na kami yon. Eh papaano yan? Eh puro kong lasinggero naman, wala namang nagbago. Yun pa rin. Ano po? Di ba? Kaya ngayon nang inulit-ulit natin eh. Hindi naman nagbago yan. Wala namang pagbabago yan. Kaya nga nung ako'y Katoliko, wala namang nagbago sa akin. Kahit simba ako ng simba, wala namang nagbago sa akin. Tuloy pa rin. Eh hindi naman pala eh. Hindi naman pala yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil dito, sino mang na kay Kristo, bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Yun po ang sabi ng ating Panginoon. Mga kababayan, God bless po sa inyong lahat sa isang pagkakataong ito. Harinawa. Patuloy natin na inuulit ito para po lalo tayo na mag-ingat, magbantay at magsuri na rin po patuloy sa ating mga sarili. Siyasatin natin ang ating sarili, ang ating mga gawa. Siyasatin natin ating pananampalataya. Siyasatin natin ang ating mga pagnanais, pagsisikap kung hanggang baka naman iniisip lang natin na tayo na yung sapat na yung ginagawa natin, nagawa na natin yung mga bagay na dapat gawin, o kaya yung gawa mo ay yun na yung masasabi na natin na talagang magdudulot ng kapakinabangan. Siyasatin natin patuloy mga minamahal yung ating buhay sa araw-araw. Patuloy tayong magninilay-nilay dahil malapit na ang Panginoon. Pagtibayin natin ang ating pananampalataya, pagsunod at yung ating pag-ibig sa Panginoon at yung paglilingkod natin, patuloy tayo na sumunod sa kanyang kalooban at tumalikod tayo sa lahat ng ating mga kamangmangan, sa ating mga kalikuan. Dahil panahon ngayon na talagang ang dyablo ay kumikilos, gumagawa at wala siyang kapaguran para siluin ang sino man sa atin. Kaya ingatan tayo ng Panginoon, kayo rin ingatan kayo ng Diyos, patuloy kayong tulungan na maganap, patuloy tayong gabayan at tulungang maganap ang kanyang banal na kalooban. Purihin ang pangalan ng Diyos, purihin ang Panginoon, purihin siya ngayon at magpakailan-kailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.